Good morning. Naupo lang kayo. Una, salamat sa Diyos. Walang nadisgrasya. Salamat din sa inyo at nakinig kayo sa pamahalaan na maagang umalis. Dahil doon, although overwhelmed tayo, ang dami ng tao, although bubuhos ang dami ng tao, ang importante, nasa ligtas na lugar. At salamat sa Diyos, medyo gumaganda na ang panahon. So, maya-maya, pag nagtuloy-tuloy yung ayos ng panahon, babalik na tayo unti-unti. Gusto niyo ba yun? Very good. Now, merong siyempre kahapon, walang trabaho, walang biyahe. Pero huwag kayong mag-alala. Ang inyong Manila Social Welfare at National DSWD, meron namang hinanda para pag-uwi niyo mamaya, may maisasahin tayo. Okay ba yan? Kumain na kayo kaninang umaga? Sino ang kumain na kaninang umaga? Wala pa? Wala kayong breakfast? Okay. Sino kumain ng alas 5? Alas 5 ng umaga, nagkalmusal. Sino ang kumain kaninang umaga? Bakit tanghali kayo gumising? Anyway, magpapahanda ako ng pagkain. Magla-lunch kayo. For the meantime, kunin ninyo, pag-uwi ninyo, yung isasaing natin para mamaya bukas. Para kahit pa paano, yung nawalang kita, mabalik mo lang na kumakain pa rin. So muli, magpasalamat tayo sa Diyos, buo ang pamilya, tuloy ang buhay. Tama ba? Yung bahay lang, hindi natin alam. Sino taga District 1? Taas sa kamay. District 3. Sige, babalik na kayo maya-maya. Pero hindi pa, aabangan ninyo, makikinig kayo sa abiso ng ating NDRRMO at Social Welfare. Okay? At pag-uwi, dahan-dahan para walang madisgrasya. Sa mga nanay, tatay ko, taas ang kamay ng mga senior citizen. I love you. Sige, mag-iingat kayo, ha? Ayan, naulo na naman. Pero ano na niya, pang-anak so far. Pero at least ito safe tayo. Mag-iingat kayo. O hindi kailangan mag-unahan, lahat magkakaroon, ha? Sige, ingat kayo. At patuloy tayo magdasal na sana mahinto na itong pinakarap natin sa bagyong Juan. I love you. Thank you.
emergency evacuation happening on top of the early evacuation. Kasi pumasok yung tubig agad. Now we are distributing assistance SWD and NDSW. At hopefully, bumuti na yung panahon para yung ibang mga kababayan natin makabalik na. Because some portion ng Barangay 105 nakabalik na. Some portion of Barangay 101 nakabalik na. Sa eastern side naman, which is yung inabangan natin mga ilog, konti lang akit ng tubig, but manageable. Kaya yung ibang evacuees doon sa eastern board, nakauwi na rin. So far, ang sitwasyon ng kalsada, yung ilang baha natin within the gutter deep lang. So, because of, well, I would like to thank MMDA for lending us that machine yesterday that we operated since mid-afternoon, yung nasa Roas Boulevard na mobile pumping machine. We will update you later, but we are managing 3,750 evacuees all over the city and about 10,860 ang individuals. Kumakapas natin mayor, biglang lumobo talaga yung number. Because I would rather have them here than being exposed to flooding and strong wind. Ano po yung magiging basis mayor for the Depende sa pag-asa mamaya, abangan namin. Mayor, ano naman po yung mga damaged properties sa lungsod? Meron, sa private, meron na tayong ilang bahay sa Baseco. Ano na to, confirm na to na 3 talagang na-wash out. Generally, sa inland, more on debris from trees and other solid materials. But before I went here about an hour ago, I already directed Engineer Andres and Director Kenneth Amorao to deploy our people because it's safe already to deploy our employees in the streets of Manila to clear up all debris in mauna major roads and yung mga loob-looban. Ay, yung mga tauhan po ng Maynila, for sure po may mga apektado din sa kanila. Meron, pati nga pulis eh. Opo. Pati Ano pong, mga pulis, may mga tinamaan tayo na bahay nila na apektuhan, lalo na doon sa Baseco. But kanina, as of about 9 o'clock, I was informed by the commander na full-time duty na ulit yung mga lesco natin. Mayor, hindi nagaling pa ako sa Basento. Yung mga residente nag-volunteer na tanggalin yung mga buhangin at bato na pinangayon ng dagat. Ano po yung magiging... Salamat sa Diyos. Good. Papadala ba din tayo? Katatapos lang, you were there. Any more? Thank you. Yes. Oh, sure. Baseco Evacuation Center. I'm sorry? Sa may Baseco po, sa mga schools po doon, specifically sa Benigno, yung pinapamigay daw pong food, 1 lang per family. Yung naganap lang po yung mga... Then we'll catch up. Okay. Yung mga tent po yun, may lalagay din po ba? Kasi nasa Wagyu po sila, nababasa po sila ng ulan. Well, we try to make our tent available, but it was overwhelmed already with the sheer numbers of family. That's why the classroom are being utilized and the hallways. I think I would rather have them in the hallways than the nearby shore. Saan po yung classroom? Kasi nasa labas po sila. May mga classroom na ginamit. You can go around. Thank you. Mayor,